Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito. Siyempre, shout out din sa inyo sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas. Kamusta naman po kayo? Muli po nagbabalik bilang inyong lingkod, Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, konting lambing lang po ha. Paki-check nyo subscribe na po kayo. At doon sa papasok pa lang, like na po natin agad itong video na ito nang sa ganon mas kumalat at sama-sama at pagtulungan natin ang pagpapakalat ng totoong balita na lalaban doon sa mga nang-aapi at doon sa mga abusado ng gobyernong ito. So wag po kakalimutan, again and again, like and subscribe po kayo, Coach Oli News PH. Ito po ang ulo ng balita. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ba kayo nagtataka? Walang pumapalag sa kamera ngayon. Mamaya, pag-uusapan po natin yan. Pangalawa, PRRD at BBM magdedebate? Uy, maganda yan. Oh, sige. Gusto kong bigyan ng komentaryo yan. At pangatlo, PRRD, ipapatawag sa kamera. O, ayan. Pang-apat, ito na yung paborito nyong lespo. Oo, paborito. Sabi nga ng iba, the most hated man in the Philippines. Sabi nung iba yan ha. Oh, Torre, joke lang daw. Oy, joke lang daw. Yan po ang ating magiging talakayan sa ngayon. Pero dito, alam nyo naman, kay Coach Oli, dediretso tayo agad-agad sa banatan. Dito sa ating balita, wala nang kwento-kwentuhan. Usapan na agad dahil kay Coach Oli, ang bida, ang balita. Eto muna, pag-uusapan natin mamaya yung tunggaling PRRD. Yung paghaharap ng PRRD BBM. Okay? Eto muna. Hindi naniniwala si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas sa paratang ni dating Pangulong Duterte na blank item sa 2025 budget. Sino na naman to, Senator? Ulitin natin. Arlene Brosas. Arlene Brosas! Makabayan Black. Wala daw blank item sa pondo. Ni dating Pangulong Duterte na blank item sa 2025 budget. Ito sa akin. Natural, ipagtatanggol mo na walang blank items. Pinakita na nga nila PRRD, may blanco nga Itong Makabayan Black na ito, ha? Alam nyo, nagtataka ako dito sa Makabayan Black. Yung ibang mga NPA, yung ibang mga komunista, at yung mga dating mahilig mag-rally, na galit sa gobyerno. At yung iba, lalong-lalo na, kahit sa kamera nagagalit. Papansin nyo ba? Ha? Wag na tayong maglokohan. Meron nga akong nakausap na isang kilalang apelyido na personalidad dito sa bansang Pilipinas. Sabi niya, Coach Oli, hindi ka ba nagtataka? Bakit walang pumapalag sa kamera ngayon? Di ba? Kasi busog sila kayo sumagot. Masaya sila. Marami silang natatanggap na proyekto, etc. May budget po kasi may ayuda, etc. Marami. Yan ang sinasabi sa akin, ha? Di ba obvious? Walang nagrarally patungkol laban sa pamahalaan. Noong panahon ni PRRD, kaliwat kanan ang mga reklamo ng mga makakaliwa. Kaliwat kanan ang reklamo ng mga komunista. Yang mahihilig mag-rally, puro reklamo. Hindi ba kayo nagtataka ngayong panahon
ni Tambaluslos. Bati-bati sila. Masasaya sila. Lahat sang-ayon. Anong nangyari? Anong meron? Ngayong panahon mo, Marcos, bakit nagkakaganyan netong Makabayan Black, etong mga makakomunista, etong mahilig magsireklamo, mag-rally, NPA, etc. Bakit? Walang problema. Dahil ba nasusolusyonan, nahihinto ang mga komunista? O dahil kakampi ninyo? May magderitsaan na po tayo. Huwag na tayong maglokohan dito. Kayo ba, hindi kayo nagtataka ron? Kaya nung sinabi sa akin, napamura pa nga yung kausap ko. Sabi niya, mga PI, ayoko lang magmura eh. Mga PI yan. Lahat yan busog. Hindi naman prinsipyo pinaglalaban yan eh. Nung panahon dati, puro reklamo yung mga yan. Ngayon, tahimik ko. Di ba? Nagbubulahan tayo. Si Senadora Amy Marcos naman, itanong na lang daw sa ibang senador ang kababalaghan sa pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Hindi pumirma sa BICAM Committee Report ng 2020. Eto, buti pa to si Amy, hindi pumirma. Kasi may mga pumirma talaga eh. 5 national budget si Senadora Amy Marcos. Kaya sa issue ng umano'y 13 blank items sa budget na pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang sagot niya. Tanong na lang nila sa ibang senador kung anong kababalagan kung meron niya. O yan. Maganda naman, maganda. This time, hindi ako maka-Amy ha. Baka pagbintakan nyo ako maka-Amy. No way! Hindi ko ever sasabihin iboto nyo si Amy. Pero ito, tama yung sinabi niya rito. Okay? Tanong nyo sa mga senador dahil may kababalaghan talaga yan. Yung blank items na yan, mamaya i-discuss natin yan further, pero talagang may anomalya dyan. Kumbaga sa isang bakit may usok? Pag may usok, may sunog yan. At hindi simpleng usok, malago yung usok eh. Hindi pwedeng galing sa ihaw-ihaw. Hindi lang pwedeng may nag-iihaw o may nagsisiga. Yung kapal ng usok, sunog yung building. Ganun po ang usok niyan. May problema po talaga. Ulitin ko ha, never, ever ako magiging Iminatics. Baka akala nyo bumili ko. Hindi. Huwag nyo iboboto tong babae na ito. Okay? Diretsahan na po. Ayaw ko. Ako, tinitingnan ko yung mga ibang vloggers, yung ibang mga journalist na mga makaduterte raw sila, and yet, hindi nila matira si Amy. Tumataas ang kilay ko doon. Hindi ko na sila babanggitin kasi hindi naman sila kalabang ko. Okay? Kayo na lang mag-imbestiga kung sino-sino ito na mga DDS daw, pero supporters ni Amy. Okay? Nasa sa kanila yan. Content nila yan. Bahala sila. Ang pinupunto ko lang dito, hindi ako kasali sa kanila. Ayaw ko si Amy. Nagkataon lang na gustuhan ko to sinabi niya. Pero hindi ibig sabihin ni boto nyo, wag pa rin. Tandaan nyo, Marcos pa rin ito. At hindi ito, hindi po, sasabihin nila iba naman ang kasalanan ng kapatid sa may mga ganyan, hindi mo kasalanan. Hindi, iba ito si Amy. Ito, kumonvince. Kay BP Sara na. Tumakbo under BBM. Oh, di ba? Tapos ngayon, nagkaloko-loko, nagkaleche-leche. Hindi mo man lang ma-call out yung kapatid mo na pa-drug test. Oh. Nang dahil sa'yo, nagkawindang-windang ang bansang Pilipinas. Ayos na si BP Sara tumakbo Inano-ano nyo pa Kinumbins nyo pa Tapos ngayon, papalabasin mo kontra ka sa kapatid mo. Pero wala namang malinaw na deklarasyon na call out coming from you. Oh. Nililiwanag ko lang. Never akong Iminatics. Ang akin, ang privilege speech na ako, tapos sinabi ko na, yung nakita
akong mga problema at matapos nun, hindi na ako pumirma. No, kasi may mga pumirma na turn off ako talaga. Nakakahiya. Ilagay nyo yung mga pangalan ng pumirma. Pati dun sa ayuda na budget. Kontra-kontra pa. Pinirmahan din nyo naman ng ibang mga senador. Plastic kayo. Kayong mga pumirma, plastic kayo. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas naman, hindi naniniwala na may mga blankong halaga sa budget. Gaya ng reaksyon. Ay, ano naman papaniwalaan yan si Brosas? Eh di ang papaniwalaan yan, yung mga kumakalaban sa mga komunista at NPA, masamang tao. Eh sino ba pinapaniwalaan ng mga yan? Sos! Ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Brosas na hindi aabot sa ratifikasyon at pirmahan bilang batas ang pambansang pondo kung may blankong items. I don't think so. Dapat pinag-uusapan yon. Dapat walang blanco, di ba? Kasi Ganito. Okay? Magkakaalaman ko sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Di ba? Sige nga, kaya nyo ba ang kontrahin? Ba't hindi nyo ngayon makontra ang Administrasyong Marcos? Wala ba silang maling ginagawa? Eh talagang galit lang kayo sa Duterte. Huwag na tayong derechahan dito kay Coach Oli. Yung mga klase mong tao, kahit anong gawin ng Duterte, galit kayo. Instead na pinagtatanggol nyo yung biktima ng mga adik, doon kayo sa adik nagtatanggol. Imbis na pinagtatanggol ninyo yung mga nakidnap, ang pinagtatanggol nyo yung mga kidnapper. Kaya imbis na pinagtatanggol nyo yung mga naabusong bata, ang pinagtatanggol nyo yung mga child abuser. Eh, diretsuhan na ba? Saus. naman yung controversial yan ngayon. But anyway, we will look into it. Pag-aralan din namin sa makabayan kung ano yung mga ito na binabanggit. Yan kaya sabi ko sa inyo eh. O sabi mo, you will look into it. Hamon ko sa inyo. Ito, maliwanag, hamon ko sa inyo. Ang dami nyong iniimbestigahan. Tapos, kinokontra nyo ang sinabi ni PRRD. Ipatawag nyo si PRRD ang iimbestigahan yung tungkol dyan sa blank items na yan. Sabihin ninyo, fake news si PRRD. Sige, patawag nyo sa kamera. Nang harap-harap kayo magkaalaman. Nauna ng tinawag na fake news ng Malacanang ang paratang ni Duterte. Depensa ng kampo ng dating Pangulo, legal na opinion lang ito ni Duterte. Nagbabalita mula sa... Ito, puntahan natin itong next topic para madiinan natin kasi matindi itong usaping ito. So, didiinan po natin yan. Ito, pakinggan natin si Marcos. Pakinggan natin itong bangag na Marcos. Si BBM. Kasinungalingan, yan pong banat ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa alegasyon ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco umano sa 2025 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Page SP11. Sa mga dokumentong ito ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 national budget, marami raw pagkukulang na nakita si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Meron daw 13 item na blanco kabilang ang alokasyon para sa Seed Buffer Stocking Program ng Department of Agriculture. Ano naman kung blanco? Paliwanag ni Ungab. Bakit pinirmahan ng members? Ayan, yan ang mga pumirma. Bakit pinirmahan ng mga members kung blanco? Ito yung nakanda dyan na pinapakita ng News 5. Senator Grace po, Cynthia Villar, si Bato, tinan mo hindi pumirma. Saldi ko! Ikaw na naman! Pumirma. Kimbo! Ayan, alam naman natin eh. Gonzales! So the House... Suarez, pumirma. Gatchalian, pumirma. Yan nakalagay naman eh, di ba? Baka itanggi nyo pa. Dalipe, pumirma. and the Senate. Sino yung hindi pumirma? Saglit. Di ba? May mga hindi pumirma yan. Si Bato, si Pia Cayetano, hindi pumirma. Di ba? House and the Senate. Bongo hindi, Loren Legarda hindi. Ratified defective BICAM report.
Para raw blankong cheque ang BICAM report na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Isinawalat yan ni Ungab sa video mula sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama ng mambabata sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Digong napareact sa sinabi ni Ungab. Kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Sabi niya, kung sino man ang umano niyan, they have to give me an explanation. Kung sino man, definitely may blanco. Hindi naman sinabi ni PRRD na si Marcos. Yan ang pagkakaunawa ko dito at yan ang pagkakaintindi ko doon sa napanood kong video o live nitong sila PRRD. You can all go to jail for that. Buwelta naman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Ayan, teka muna. Doon muna tayo. He is lying. Hindi niya daw pwede magpasa na GAA na walang kasi ito yung na-explain na kanina doon sa aming kahapon, doon sa aming Banateros program sa SMNI. Okay, so hindi ko napapakadiinan to kasi mali yung tanong ng press kay Marcos at iba yung pinapatukuyan ni PRRD. Ang sinasabi ngayon ni Marcos, GAA, at ang parang lumalabas ang binabanggit ni PRRD ay yung patungkol sa BICAM na blanco. Oh. But in any case, kung ano man yan, ito ang sa akin dyan. May anomalya eh. Ang sabi nga ni PRRD, kung sa opisina ko nangyari yan, may malilintikan. Hindi ko na maalala kung ano yung binanggit niyang kung babarilin niya, sasampalin niya, sasaksakin niya, hindi ko na maalala yung ginamit niya. Pero sabi niya, ang pagkakaalala ko, may malilintikan o may babarilin niya. Ibig sabihin, may nag-try na mag-hocus-focus, sinubukan makalusot yan. Sinubukan makalusot kung saan man yan. Si Marcos man, si Tamba man, or yung mga alipores, merong problema. Marcos, yun ang dapat mong tingnan. Hindi kung ikaw or kung sino man. Kaya nga sabi ni PRRD, kung sa opisina ko yan, may malilintikan. Dito mo ipakita yung angas mo, BBM. Dahil gaya ng sabi ko kanina, kung may usok, may sunog. At hindi ito usok na maliit. We are talking here about billions or trillions of pesos dahil budget to ng buong Pilipinas na naghihikahos at ang Pilipino na maraming pulubi, maraming gutom. We are talking here of the money of the Filipino people. This is big. Malaki yung sunog nito, ang usok nito kasing taas ng building. It means malaking sunog to. May problema tayo. Huwag na natin puntahan kung lying or hindi lying. Ang point, meron kang dapat kastiguhin, Marcos. Yun ang responsibilidad mo. Bakit may blanco? Diba? Yun lang ang sa akin eh. Totoo bang may blanco? Yun ang una mong sagutin. Totoo bang may blanco? Kung may blanco, bakit may blanco? At kung may blanco, dapat meron kang disiplinahin. Ang layo nung sagot ni ang layo. Hindi, wag na natin yun. Panuorin nyo sa SMNI. Niligaw yung usapin dito. Alam mo kung ako nga, yun yung sinasabi ko. Dapat magdebate kayo ni PRRD kasi your words against his words. Ang tanong, Marcos, ikaw ba willing ka? Takot ka nga makipagdebate eh. Di ba?
Pasalamat ka nga kay Attorney Vic dahil hindi ka naka-attend ng debate noon, noong presidential election. Kasi kung naka-attend ka ng debate noon, hindi ka sana naging presidente. Paglalaruan ka ng mga kalaban mo ron. Mahilig ka lang magganyan eh. Yung statement, maglalabas lang siya. Hindi siya yung sanay nung talagang open na tanungan. Yung ginagawa ni PRRD, dito ako, nakaupo, andyan kayo, magtanong kayo, fire, shoot the questions. Yan ito, isang tanong, hindi ko pa nga alam kung finifeed niya yung media eh. Imbitahin mo SMNI dyan, tanungin ka. Upo ka, magtatanungan yung media. Gusto mo, imbitahin mo kami, magtatanong kami sa'yo. Sanay ka lang yung mga paganyan, paisa-isang tanong eh. Magre-release ka ng statement na baka posibleng. Ako, naniniwala ako ha, pero hindi kita pinagbibintangan. Pero ako paniwala ako, feed mo pa nga yung mga medyang nagtatanong eh. Ba't hindi kayo magdebate? Bakit hindi kayo magharap ni PRRD? Pag-usapan nyo, kasi Marcos hindi ito biro. Isipin ninyo, billions yan. O, di ba? Sorry, ba't naman makikipagdebate yung presidente? Parang mali. Hindi. Sa akin, tama lang yun. Dating presidente. Buti kung ang magdidebate ay yung presidente tsaka yung walang kung kwento-kwento si Trillanes. Di ba? O yung walang kakwenta-kwentang mga tao dyan, katulad ni Gadon. Dating presidente, mag-usap kayo, magdebate kayo, nang lumabas yung katotohanan dyan. Oh. Blank, he's lying. Magkaiba ang bicameral committee report sa mismong pinirmahan ni PBBM na 20... Yun nga ang sinasabi, yung BICAM eh. Yun sinasabi, di umano ni PRRD. 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa aktual na GAA, walang blanco. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung... Yan sinasabi ko, di ba? Ang tapang niya magsalita sa ganyan. Kasi wala namang follow-up question eh. Antayin mo kasi alam ko, hindi pwedeng hindi na... Coach Oli, alam ko itatanong ng mga Coach Oli, bias ka kasi Maka-Duterte ka. Hindi ako dahil sa Maka-Duterte. Pero kung track record lang, maraming kasinungalingan tong tao na ito. Ano sinabi niya? Walang baril pumasok sa KOJC. Tinatawag mo kaming sinungaling. Kitang-kita eh. Kahit si Torre tanungin mo, ilalaglag na ka nun, may baril. Sinungaling to si Marcos eh. Diretsahan na natin. Kaya ang sabi ko pag-usapan, I don't think magsisinungaling mag-fake news si Mark PRRD kasama pa si Attorney Vic. Hindi ganun yun. Magpapa-interview sa channel ni Mayor Baste para mag-fake news. That's so un-Duterte. Hindi katangian ng Duterte yun. Para mong sinabi si PRRD, nag-cocaine. Malabo yun. Halimbawa, tanungin ako, sa tingin ninyo, sinong nagko-cocaine? Si PRRD o si BBM? Hindi sa pinagbibintangan kita nagko-cocaine. Pero mas gusto ko ang track record ni PRRD patungkol sa drugs kaysa sa'yo. Yun po ang punto ko rito. I don't think mag-fake news si PRRD. Kaya nga magharap kayo, pag-usapan nyo yan. Ngayon, kung walang problema, o di ayos. Paano kung may problema? Halimbawa lang, ang problema nasa kamera. Anong gagawin mo? Wala lang. Inilihis nyo lang yung usapin. Ito magiging problema. Parang nililihis nyo lang yung usapin. Diba? Tama or tama-tama? Ang laki ng usapin. Hamon ko nga eh. Ulitin ko. Hamon ko sa Quadcom. Ang laki ng usapin na yan. Budgetan yan. Sabi nyo, fake news si PRRD. Patawag nyo.
Patawag nyo sa kamera. Hamunin natin sila. Patawag nyo sa kamera si PRRD, imbestigahan yan. Nang isiwalat ni PRRD yung mga kalokohan ninyo. Di ba? Gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Maging ang Department of Budget and Management giniit na ang pinakita sa video ni Ungab ay pawang BICAM report lang at hindi ang GAA. Sa ilalim ng 1987 Constitution, pero kung BICAM nga lang, bakit may blanco sa BICAM? Tama ba yun o mali? Doon natin pagdebatihan at simula ng usapin, magdebate to si Marcos sa si BPRRD. General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Naunang tinawag na fake news ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Digong. Siyempre, ESK. Diba? Kaya ngayon dating ES, si Atty. Vic, hindi kursunada ni Lisa. Okay, diretsahin na natin. Sino nagpanalo? Kay Marcos, si Atty. Vic, trinidor nyo. Kasi si Atty. Vic, maninindigan sa tama. Sana ganun lahat ng ES, no? Raw ito at maituturing na kriminal. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, legal na opinion lamang ang sinabi ni Digong. Sakaling totoo raw ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad nga sa 2025 na. Yan, no? Legal opinion lang yung binigay ni PRRD. At ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Ungab, may dapat managot. Yun ang dapat sinagot ni BBM. Ano ba sinagot niya? Hindi totoo yung sinabi ni Ungab. Kaya kasinungalingan yung kay PRRD. Or, totoo yung sinabi ni Ungab pero mali doon si PRRD. Pero dapat iimbestigahan ko bakit may blank na budget doon. Bakit may blanco ron? Hindi dapat yun. At sisiguraduhin ko tong opisina ko, kakastiguhin. Walang ganun eh. I mean, sabi nga ng mga usapin, napansin niyo, walang giniwang threat si Marcos doon sa mga tiwali. Dyan sa Kongreso, mag-ayos kayo, kung hindi malilintigan kayo. Kayo dyan mga pulis. Nakita nyo yung difference niya kay PRRD. Kayo mga adik dyan na pulis, sabi ni PRRD. Lulutang kayo sa dagat. O di ba? Kung kayo ay mag-aano ng mga adik, mga ganun bang klaseng warning? Ibig ko sabihin, alam nung tao ng Office of the President kakastiguhin kung may mali. Doon nagkukulang si BBM eh. Yun ang sinasabi natin dito. National budget. Nagbabalita mula sa frontline. Kaya nga ibang-iba. But again, sabi ko nga magde-develop pa tong story na ito. Dahil nung binalita natin to, sabi ko breaking news. And ito, again, it's impossible na hindi sasagot dito si PRRD. Okay? At si Atty. Vic. No? Antayin natin yung specific, yung down to the details, pinakamaliit na detalye, sasagutin nila yan. Mga abogado yan eh. Hindi yan yung magbibigay ng statement na papatutsada na bangag ka, tapos parang si Marcos sasagot lang na fentanyl. Diba? Nakikita nyo kung paano sumagot si Marcos. Laging hiwalay sa totoong nangyayari sa ground. Teka muna, merong bintang sa yung bangag ka eh. Instead na sinagot mo, hindi ako bangag. Ano sagot mo? Fentanyl. Merong blank eh. Sana sinagot mo, may blank ba o walang blank? Niligtas mo lang na naman yung sarili mo eh. Hindi ka naman sumasagot.
sa totoong problema. Kasi, alam mo, ang sa akin ito, yung detalye, bahala kayo dyan mga politicians. Sa aming mahihirap, anong epekto niyan sa amin sa ilalim? Halimbawa, sasabihin ni PRRD bangag ka, ayusin mo yan. Sasabihin mo fentanyl si PRRD. Wala kaming pakialam kung nagpe-fentanyl si PRRD. Ang pakialam namin, yung presidente ba namin bangag kasi na apektado kami sa ilalim. Kung nagpe-fentanyl si PRRD, bahala na siya sa buhay niya. Kasi wala na siyang effect sa pamumuhay naming mga Pilipino kung nagfentanyl siya eh. Pero kung bangag ang presidente, may epekto. Halimbawa, sabihin ni PRRD, Marcos, grabe ang smuggling sa bigas ngayon kaya mataas ang presyo. Sabihin ni Marcos, ipahuhuli ko ang mga smuggler. At ikaw, PRRD, sinungaling ka. Dahil ako ay hindi smuggler. Halimbawa, sinabi ni PRRD, ikaw ang utak ng mga smuggling. Hindi ako smuggler ng bigas. Hindi, wala kaming pakialam dun sa detalye yung dalawa. Ang pakialam naming mga Pilipino ay epekto sa amin. Totoo ba? Kaya mataas ang presyo ng bigas ay may smuggling. Yun ang gusto naming marinig sa presidente. Kasi yun ang may epekto sa amin eh. Ang gusto naming marinig. Halimbawa lang, pinagbintangan ni PRRD ng smuggler ng bigas ito si BBM. Halimbawa lang hindi namin gusto yung sagot na sinungaling ka PRRD. Hindi. Ang gusto namin marinig, hindi ako smuggler ng bigas. At kahit may mahuli ako na nag-i-smuggler ng bigas, kahit anak ko pa yan, yung opisina ko, hindi yan sasantuhin. Ikukulong ko yan. Para bumaba ang presyo ng bigas. Ganun kasimple. Naintindihan nyo? Bakit? Kasi yun ang may epekto sa amin sa ilalim. Marcos, yung solusyon mo. Hindi yung detalye. Ano ba may epekto sa amin sa... Yun ang tatandaan mo, Marcos. Huwag kang laging parang hiwalay. Para ka kasing laging nasa alapaap eh. Hindi ko sinasabing adik kaya ka nasa yung para kang laging nakatira sa corner office o sa corner bedroom mo, diyan sa penthouse, sa 60th floor. You don't know what's happening sa ilalim. Yung epekto sa amin. Yun ang gusto namin marinig sa'yo. Anong gagawin mo kung meron? Di ba? Wala kami pakialam sa detalye nyo. Marcos, ang gusto namin, yung nalalasahan namin, yung 20 pesos na bigas. Mamaya, ngayon pala. Tataas ang presyo ng diesel, gasolina. Dahil sa mga lintik na mga budget na nakakalusot. Dahil dyan sa mga lintik na ayuda na yan na ginagamit ng politiko. Yan ang disiplinahin mo. Yan ang gusto naming sagot. Yung epekto sa amin sa ilalim. Hindi, hindi ko nasabi Hindi yung parang kayo nasa penthouse. Lintik kayo. O next topic tayo. Ito, the most hated di umano. The most hated man in the Philippines. Hindi po ako naniniwala. Ito, pag-usapan natin ito. The most hated, di umano. Sa Pilipinas. Pana ng kaso ni Criminal Investigation and Detection Group Director, Police. Ito na naman si Tory. Tory, sugod ka ng sugod. Dami mong armas na makasamang pulis dyan sa KOJC. Umihi kayo sa damuhan, naghukay ka, ikaw pa may gun. Alam nyo bang binaboy nyo yung katedral ng KOJC? Huwag na tayo mag-anuhan. Baboy kayo Binaboy nyo yung katedral. Sambahan ng mga taga-KOJC.
Tapos sensitive ka. Balat sibuyas ka. Puro ka sampa. Sampa ka na. Ikaw pa may gana magsampa ng kaso ng kung ano-ano. Sige, ako kasuhan mo. Sige. Pambihira itong mama na to eh. Lintik, binaboy nyo. Bawal magsigarilyo doon. Nagsigarilyo yung mga tao mo. Kinastigo mo ba? Naghukay doon. Bawal maghukay doon. Nagpapasok kayo ng hindi pulis. Pina-uniform nyo ng pulis. Well documented yan. Hindi ka makakapagsinungaling sa amin. Tapos sensitive ka. Ikaw pa nagsasampa ng kaso. Ang dami mo nang sinampahan ng kaso eh. Ano, iisa-isahin mo kami? Hindi pa naman ako sinasampahan ha. Pero may sinampahan na to eh. Brigadier General Nicolas Torre III ang dalawang vlogger dahil sa umunoy pagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Ito ay may kaugnayan sa mga ipinakakalat na larawan niya sa social media hinggil sa umunoy pagkakaratay niya sa ospital na anya'y nakakaapekto sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ayon kay Brigadier General Torre, kabilang sa sasampahan niya ng kasong libel ay ang dating mamamahayag na si Jay Sonza. Bukod kay Sonza, may isa pang vlogger ang kakasuhan ni General Torre. Ito, Torre. Ito lang sa akin, ha? Ang dating kasi sa akin, ito, pamatay sunog ka eh. Pamatay ka ng iskandalo ng gobyerno. Yung pagsugod mo dun sa kay OJC, ito yung mga issue ng bangag-bangag kay PRR, ay kay BBM eh. Ito yung may mga issue patungkol dito sa liquidation ng Kamara. Bago ka pumasok sa kay OJC, naghukay ka ron, ikaw nga si Mr. Heartbeat, may naririnig kang heartbeat. Meron ba? Meron ka bang nakita na lagusan? Wala, di ba? Tapos ikaw pa magdidemanda. Anyway, ang sa akin, sana, same nung sinabi ko kay Marcos. Ako hindi ko sinakyan yung patungkol dito sa may sakit siya. Hindi ko sinakyan yun. Kasi maingat din ako sa balita eh. Tinitingnan ko kung kanino galing. Ang sa akin lang, sana sinagot mo, totoo bang nagkasakit ka? Yun po kasi, again, babalik ko kayo doon sa aking sinasabi kanina. Ang concern namin, yung ano ba epekto nito sa aming mga maliliit? Totoo bang may sakit ka na malala? Di umano ako ano man sinasabi na kaya ka na ospital. Kasi kung may sakit ka, ibig sabihin, dapat tanggalin ka na. Dahil hindi ka na makakapag-perform, magpahinga ka na muna at hindi ka makakapag-perform ng maayos sa iyong trabaho. Yun lang naman. Kung hindi totoo, sabihin mo, hindi rin totoo. Eh hindi mo naman sinasagot eh. Ang gusto mo, demanda. Walang problema. Karapatan mo magdemanda eh. Balat sibuyas ka eh. O di magdemanda ka. Kaya lang ang gusto namin, sagutin mo, nagkasakit ka ba o hindi? Wala ka namang sagot eh. Ewan ko ewan ko meron. Pero wala akong nababalita. Ang sinagot niya yun eh. Yun ang gusto natin sa politician. Sagutin, may problema eh. Ang lagi niyong sagot, iba. Pahiwalay. Eh, diyan tayo nagkakaroon ng problema sa mga ganyang klase mga politiko o sa mga katulad mong pulis. Torre. Tanong ulit. Ikaw ba designated pamatay iskandalo ng gobyerno? Kasi tuwing papasok ka, may malaking bulilyaso gobyerno ito ngayon. Etong blanco dyan sa budgetan na yan. So I'm going to file cases against them
At saka yung mga kumakabatikos talagang akala mo silang nakakaalam ng lahat. So bawal batikusin. Gusto mo tumahimik kami tapos himurin namin ng puwet ni Tamba. Gusto mo himurin namin ng puwet ni Marcos. Hindi gano'n. Eh dapat wala ka dyan sa posisyon na yan. Nagsekretary ka na lang sa isang opisina. Hindi, bawal bang bumatikos? Kung ang binabatikos namin ay iyong personal life, pwede mas mali yun. Eh yung naghukay ka dyan sa masama bang batiko? Pambihira ka, naghukay ka sa isang sambahan. Tama ba yun? Ayaw mo nababatikos. Eh di sana hindi ka naghukay. Ganun ba? Ito lang ang challenge kasi dyan. Kung talagang tama sila at matapang sila, isulat nila, pirmahan nila, at i-file nila sa korte. O yun. Para kinaumagahan, kung sila ay sagutin na ng counter affidavit, hindi nila pwede sabihin na joke only. Kasi yun ang nangyayari. Joke only. Sino pinaparinggan mo dyan? Si BBM. Si PRRD. Joke only. Hindi kasi, di ba, yung sinasabi nila. Hindi, yung sinabi ni PRRD, tapos sasabihin daw, nagjujuk lang dun sa mga pinatay na adik, ganun. Hindi pwedeng sabihin joke. Hindi. Baka hindi naman si PRRD pinaparinggan. No? Pero kung pinaparinggan mo si PRRD, good luck sa'yo. No? Yung sinasabi mong demanda, wait ka lang. Wait ka lang. Pag-upo, pag-alis ng amo mo, saka mo sabihin yan. Kayo nakaupo eh. Di ba? Maaalis din yung amo ninyo. Saka nyo sabihin, di file nyo ng kaso. Wait ka lang. Kasi alam ko may mga parating sa'yo. Di ba? I don't think tamang timing ngayon. Kasi yung mga bossing mo no? Nakaupo. There is a time for everything. Tatandaan nyo. May katulad nun. Alam namin, mali yung paghuhukay mo dyan sa KOJC. Wala kaming magawa. Diba? Anong sinabi mo? Papasok kayo 5,000, 3,000 pulis, papasok kayo sa KOJC sa ayaw at sa gusto nyo. Ganyan lagi ang salita mo eh. Kung meron kayong reklamo, mag-file na lang kayo ng kaso. Pero sa ayaw at sa gusto nyo, papasok kami. Ganyan ang style mo, pura kakaso. Kaya sinasabi ko rin sa'yo, wait ka lang. Wala kaming magawa ngayon eh. Wala. Pero panapanahon yan. Alam nga namang hinuhukay mo yun. Awatin ko, pinagbabaril kami ron. Hindi nga kami makapasok eh. Sasabihin nyo, magdemanda na lang kayo. Alam nga namang ipilit namin, agawin namin yung baril at saka pala, huwag kayong maghukay dito. Di ba hindi pwede? Yan ang lagi mong sasabihin eh. Kung may reklamo kayo, kalma lang. Sir, kalma ka lang. Matatapos din yung mga amo mo. At yung hinihiling mo, darating. Hindi ako nananakot. Diba? Sinasabi ko lang, yung hiling mo, darating. Ikaw humiling yan eh. Ang galing-galing magsalita, pero pag tinanong mo na sa Kongreso, i-deny na. At pagkatapos, ang pinaka-worst niyan, sasabihin, nag-joke only. Hindi, bakit sa Kongreso mo? O di, i-demanda mo rin. Tama yung ginagawa mo, i-demanda mo rin. Bakit sa Kongreso? Wala kaming magagawa sa Kongreso eh. Gusto nila dun, yes or no lang. Pag pumalag ka kay Paduano, sisigawan ka, teritoryo nila yun eh. Pag pumalag ka kay Paduano, ko-contempt ka. Tama or tama-tama. Bakit sa Kongreso? Demanda mo.
Okay yan, ginagawa mo. Sige, demanda mo. Pero sana sagutin mo, nagkasakit ka ba o hindi? Di kung hindi, di hindi. Kung oo, pahinga ka na muna. Ha? Kung totoo yung sinasabi nila. Ganun lang yun. Masama ba yung galing sa isang mamamayan? Di tanggalin na natin sa Bill of Rights yung dyan sa Constitution yung freedom of speech. Lagay nyo na lang dyan. Basta head ng pulis, basta general, wag nyong batikusin. Basta politiko, wag nyong batikusin. Ayaw nyo nang nababatikos sensitive kayo Palitan nyo na muna batas. Okay? Susunod naman kami sa batas kaya lang nakalagay sa batas, freedom of speech. Alam mo yun, sir? Puro kayo sa Congress Ayan. At saka hindi ako naniniwala na number 1 most hated man to. Hindi naman. Sa tingin ko si Tamba ba? Ay, matanong ko kayo, sino ba most hated man in the Philippines now? Hindi naman si Torre. Siguro pakatlo si Torre. Hindi, sa akin lang naman siyempre, kung ikaw Ensimada o ikaw ay Timbangag, siyempre hindi. Diba? Sabihin mo, most hated man si PRRD. Kahit na siya ang pinakamamahal ng mga Pilipinong presidente. So, kanya-kanya yan. Pero hindi rin ako naniniwalang ito most hated man. Nasa top 10, definitely. Okay, maraming salamat po sa inyo. Huwag po kakalimutan. Doon sa mga hindi ko pa po, subscribe po kayo, Coach Oli News PH. At doon sa mga hindi pa nakaka-like ng video na ito, tapos na po tayo. I-like nyo na po ito, ha? Okay, maraming salamat po para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. God bless everyone. Coach Oli po.